Kalambuan, Dalakana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, Dalakana. Davao Mindanao, Megadlaw. Inyong alagad, Salty Chato diri sa programang Kalambuan Daratanan. Kinisabang inyong higala sa kahanginan, Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan Daratanan nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu butang lungsod nun, nga ikaw, kitang tanan, adunay kalambigitan. Sa makausapa, atong makauban, gyapon atong pinalangga, nga congressman sa unang distrito ni atong Documents Davao, most outstanding congressman, Carlo Nograles. Sir. May adlaw kanimo Zaldi, Rafi, ug sa tanang nagtan-aw karon sa atong programa Kalambuan Daratanan, may adlaw ninyong tanan. Sals, mga kaigsunan, atong hinabiyon pag-usap karon no, nining higayuna si Congressman Carlo Nograles, agi ka pagpangayo og kasayuran og gamayng update diya sulod sa Kongreso. Ug ato sang makisayod sab kita ka Congressman no, kung unsa na kadtong mga bag-o diya sa iyang komitiba sa House Committee on Labor. Ug siyempre hisgutan sad nato kining ongoing Mindanao Peace Process karon. Og ang proposed katong gi-propose SALS ni Congressman Carlo Nograles nga Barangay Incentives Act of 2013. Og siyempre pa ang inyong mga pangutana diagikan sa barangay SALS. Okay, Congressman Carlo Nograles, usa na kabulan ang bilabay human nga formal nga gabrihan ang 16 Congress sa plenaryo. Og sayod kami nga nagapadayon sab ang pagpuno sa mga komitiba diha sa House isip usa naka-senior nga magbabalaod. Mangutan ako, kining tagtigulan na tani. hangtod kanu sa bagayod, mahuman ang gingo nato ba nga pagbutang og membro sa matag sa tanang komitiba diha, Congressman Carlo? Actually, medyo patapos naman ang pag-organize sa House of Representatives karon gani diha sa akong komitiba, duha na lang ka miyembro ang wala pa gi-elect. Which is mga members sa minority. So duha na lang ka miyembro, buti pasabot, pwede namin magpatawag og among ginatawag na mga committee hearings. Sa ubang mga komitiba, ingon na pod ang porma. Halos usa, duha, tulo na lang ka mga miyembro sa ilang komitiba ang wala paginganlan or wala pagi-elect. Like sa Committee on Appropriations, halos tanan ginganlan na, halos tanan assign na og ilang mga kanang cluster or ilang subcommittee dito sa Committee on Appropriations. Mamangani na nagsugod na sila sa mga committee hearings dito sa Committee on Apro. So ang pagporma namo, tingali makompleto na namo ning tanan in the coming 2 weeks siguro. Before mag-September puno na ang tanang komitiba. So porma na siguro tanan. Murag I mean we're on time in terms of sa organizational structures House of Representatives. Na nagaingon na medyo na dilatar lang gamay pero siguro ang delay butang nato mga 1 week, 2 weeks delay lang. But it's still kwan lang gyapon. Right pa. It's still murag on schedule lamang gyapon. By next week siguro like sa akong komitiba by next week puno na mi. Abang komitiba ana po na may tapos. May kalabutan sa unang pangutana, palihog tuguti kami nga sa pagtibaya, Congressman Carlo Nograles, napili ka isip nga Vice Chairman sa House Committee on Revision of Laws. Og nasayod kami nga, sa mong kasayod nga, kining maong komitiba, angayan lamang kini sa mga abogado nga membro sa House, Congressman. Salamat, no? Actually, tinuod ka na, na-elect pod kita as Vice Chairman sa Revision of Laws. And tingali, usa na sa mga ginatanaw nilang qualification sa Revision of Laws is kinihanlan na ay background sa law or dili ka dugay na sa Kongreso, medyo anad na, or dili ka mga abogado. Kay kining maong komitiba, mao ni siya ang mugunit sa mga balaod na napasar na sa Kongreso na dunay kausaban or mga revision ang gustong ibutang or i-introduce. So pananglitan dira sa Revision of Laws, murag hot topic karon ang maghimo na daw og bag-ong mupuli sa revised penal code, di ba? Natay penal code na nakabutang dito ang tanang mga crimes and unsay mga silot, crimes and penalties nakabutang dito sa revised penal code nato. Na ay gisumite karon ang Department of Justice na ilang proposed measure or bill
na ginakuan sa Kongreso para magpasar mi og bag-ong criminal code. So muagi ka na sa revision of laws. Kay naay mga kabag-uhan, naay mga pagbabago, naay revision sa mga daan ng balaod, which is the revised penal code. Katong sa Juvenile Justice Act, kung naa kay revision dito, muagi ka na sa revision of laws. Anything that has to do with sa pag-revise sa mga balaod, basta dili siya under sa expertise or jurisdiction sa laing komitiba, diha na moagi sa revision of laws. So pananitan kung dili siya labor law related, kay kung labor law diha siya moagi sa Committee on Labor. Murag inana ba? But anything that has to do with any revision of any of the laws that were passed previously by Congress, agi gid diha. That's why kinihanlan ang chairman ni ana is si Congresswoman Primicias Agabas, which you all know is a lawyer, usa sa mga nahimong prosecutor dito sa impeachment ni Chief Justice Corona. So abogado na siya. Most of our vice chairman mga abogado sad, most of our members mga abogado sad. Kay kinihan na lagi medyo kabalong or suwito ka sa mga balaod. Kay revision of laws lagi. So mao na siya. Congratulations na pag-usap, Congressman Carlo, no? Bali, base sa atong panag-isgot karon, Vice Chairman ka na sa duha ka importanteng House Committee, no, diya sa Kongreso. O way labot dinhi katong imong chairmanship sa House Committee on Labor. Tama ba, Congressman? Yes. So, bali, chairman ta sa Committee on Labor, vice chairman ta sa Revision of Laws, vice chairman po ta sa Human Rights. So, kining pagka-vice chairman nato sa Human Rights, murag na-carry over nato kay kita naman ang vice chairman tong last Congress, na-carry over lang nato niya as vice chairman lang gihapon of Human Rights this Congress. Pero murag dugangan na punta og another vice chairmanship sa Revision of Laws. Okay. Nahimo kang chairman, vice chairman, o miyembro sa naglain-laing komitiba diya sa House, Congressman Carlo. Ug ang pinakaulahing kabaguhan karon katong pagpili kanimo isip miyembro usab diya sa House Committee on Energy. No, ubos kini sa chairmanship ni Congressman Reynaldo Umali. Pagbuot ba nimo nga mabutang sa maong komitiba, Congressman? Yes, actually tung last Congress pa, tung 15 Congress, nagpapili nako as member sa Committee on Energy, pero wala ta na elect dito. The reason is even last Congress na natay mga problema sa mga brownout diri sa Mindanao. So this Congress, pagbalik nato sa Kongreso, nagpapili pud ko usab diha sa Committee on Energy para pwede na pud nato pakialaman kini mga problema sa brownout sa Mindanao. So pasalamat kog dako na gitagaan ko nila og chance na masulod diha sa Committee on Energy. Now, as member of the Committee on Energy, we will be able to play an active role diha sa pagpangita natong solution or kanang both short-term and long-term solution sa problema sa pag-brownout diri sa Mindanao. Mamangani ingon lagi nako kay puros Mindanao man ang mga problema diha sa pag-brownout, dapat kadaghanan sa mga miyembro sa Committee on Energy is taga Mindanao or dili kaha ang maayo ni ana is ang ibutang nato ng mga members sa Committee on Energy is katong naay distrito or na sa probinsya na naay problema sa mga pag-brownout. Mao na siya. So nagpasalamat kog dako nagitagaan ta og ilang kumpiyansa na muling ko diha isip bisan miyembro lang sa Committee on Energy. Pero sa akong pagtuo as member of the Committee on Energy, this Congress we will be very active diha kay para pangitaan natong solution kining mga problema nato sa brownout sa Mindanao. Hisgutan ng committee membership, Congressman Carlo Nograles. Amusab nga nasiran nga usasab ka nga nahimong membro sa House Committee on Transportation ubos sa pagdumala ni Congressman Cesar Sarmiento. Kining more interesting kayo ang maong nga committee ba, Congressman? Actually, kung makainomdom mo, last Congress, member na ako sa Committee on Transportation. So na-carry over lang po na ako diri sa atong 16th Congress. So as member of the Committee on Transportation, tama ka, Zalds, no? Medyo interesting na komitiba kay kini ang komitiba na usa na sa among mandato is to investigate kung naa may mga mahitabo na mga aksidente kabahin sa transportation susama sa hitabo karon na pagbangga sa duha ka barko diha sa Cebu na duha ka barko diha ug naay usa ka shipping line na ay daghan ng mga previous history aksidente, no? Ng aksidente sa ilang mga barko. So usa ka na sa among imbestigahon
ang nahitabo diri sa Cebu Pacific sa Davao City usap po na sa atong imbestigahon kung naay mga simbakulang mga pagbangga o mga aksidente sa mga bus liners ato kanang imbestigahon ug tagaan nato og mga solusyon or mangita ta og mga magbutang ta maghimo tag mga balaod para kining mga inaning klase mga panghitabo dili na siya mausab. And so the Department of Transportation syempre usapod kana sa atong ginatan-aw diha as part of our oversight functions diha sa among komitiba. Anything that has to do with transportation moagi kana sa among komitiba. That's why yes, it's very interesting labi na karon na naanapoy nahitabo diha nga aksidente diha sa Cebu. Sa atong pag-isgot-isgot karon, Congressman Carlo Nograles, pila na ba ka komitiba ang imong gikalabigitan? Bale, chairman ta sa labor, vice chairman ta sa revision of laws, vice chairman po ta sa human rights, member ta diha sa energy, sa transportation, sa housing, sa dangerous drugs, sa ways and means, ug sa constitutional amendments. Bay nagitay po. Yes. Ang akong pangutana congressman sa kadaghan sa komitiba no nga imong gikalambigitan karon. Siyempre pagabot panahon imo gid kini silang tagdon no. Among nakita nga moabot gyud ning higayon nga magsapaw-sapaw gyud ang imong mga schedules no. Ang among pangutana kung usaon ka nimo unya pag-handle sa imong schedules. Pangitaan nato ni paagi. Dili sa tinuod lang, even sa last Congress, ubay-ubay man pud atong gigunitan na membership, no? Membership pa dito sa last Congress, lain-lain mga komitiba sa napangitaan man nato na siya paagi. But of course, naay usahay mahitabo na ang schedule sa usa ka adlaw na kay tulo ka committee hearing, naay upat ka committee hearing. So murag mo ambak-ambak kani ana. Ang aton lang lamang sa karong kongreso is chairman ako sa usa ka komitiba. And medyo mahimong challenging ka na samtang naga-chair ko sa usa ka komitiba na mahimo pugong aktibo sa ubang komitiba. Kay cargo gud nako na ang usa ka komitiba ang Committee on Labor cargo gud nako na. That is my ultimate responsibility. So ang ako dira is the top priority will still be the Committee on Labor. Ang sa ubang komitiba like as vice chairman sa revision of laws o sa human rights, assist lang ko diha. Kay vice chairman lang man ta. Sa membership, we, as much as possible, we'll try to take an active role bisan sa pagboto, sa pag-discuss, pag-deliberate dito sa maong komitiba or as simple as attending para lamang magka-quorum ang maong komitiba. Buhaton nato kana siya. So it's just a matter of juggling. Time management lang ang gikinihanglan. But I will make sure na kung unsa may bisan unsa man ang kabisi nato diha sa kongreso, dili maapektuhan ang pagserbisyo nato diri sa atong distrito. Okay. Lakbitan na lang po nato pag-isgot kining mga balaod nun, no? Congressman Carlo agi pasa diha sa House Committee on Labor wherein ikaw ang chairman. Unahon nato ning House Bill number 573 ni Congressman Bello ug ni Congressman Gutierrez kundi nagsugyot nga paligunon kining security of tenure sa mga empleyado no sa nasod. Palihog pasabta kami kung unsa kining mga balaod nga ilang actually kining napasa dili wala pa na napasa ha napasa lang napasa lang basig magtuo na pasado na siya approve na no gipasa or gihatag sa Committee on Labor ang ilang balaod nun nga strengthening the security of tenure. So unsa ba ni siya actually kung inyong basahon gud ang content sa mga balaod nun, it's actually ang essence sa ilahang bill is actually dito sa paghatag og security of tenure para sa mga contractual employees. Ang mga project employees, kanang mga seasonal employees ug kanang extra employees. So ang essence niya na is maghatag og security of tenure. Unsa bay puti pasabot sa security of tenure? Sa lakto da pagkasulti, security of tenure means dili nimo basta-basta i-fire out ang usa ka contractual pananglitan or usa ka seasonal employee or usa ka project employee, dili nimo siya pwede basta-basta i-fire out without just cause. Kinahanglan na ay hinungdan. Na ay rason kung ngano imo na siyang i-terminate or i-fire out. Then gawas niya na syempre
before nimo i-fire out, dapat tagaan nato og due process, which is tagaan og notice, ato siyang pahibaw-an, unya diha sa notice ipahibalo pod sa iya kung unsay rason, unsay hinungdan nganong imo na siya terminate or i-fire out. So naay notice, naapoy hearing. Buti pasabot, pakinggan natin or paminawon nato kung unsa ang iyang depensa or unsa pud ang iyang rason. So, tagaan nato siya og oportunidad or tsansa na maka-explain pod sa iyang mga rason. So naay due process, notice and hearing. So dili ka basta mag-fire out kung dili nato tagaan o ingon aning due process. So mao na siya ang buti pasabot sa security of tenure. Then gawas ni ana nakabutang pod sa ilahang balaod nun is ang mga provisions na supak sa kinatawag na contractualization. Buti pasabot na dili ka pwede basta-basta na mag-hire na lang ka puros mga contractual, so much so na more than 20% sa imong workforce puros na contractual. That's more than 20%, diba? Kung allowable man ang contractual, pag hire contractual, basta dili lang ka mo sobra sa more than 20% sa imong workforce. Gawas ni ana, ginabawalan pod ka ng ginatawag na in-house agency. So ibuti pasabot ni ana, ang in-house agency nag-hire og contractual, pero ang ahensya na nag-hire og contractual parehas lang sa tag-iya sa maong kumpanya, diba? So ang employer lang gihapon. So ikaw ang tag-iya sa kumpanya, ikaw po tag-iya sa ahensya, o yung ahensya mo yung mag-hire og contractual, bawal pud ka na siya. Bawal pud ang mo fire out ka og mga regular employees nimo, unya pulihan nimo contractual. Murag ingon ana, so ginabawal pud na siya. Gawas niya na sa lain pa mga provisions dito sa ilang balaod nun, nakabutang dito na ang tanang mga contractual employees kiniahanglan ang ilang mga benepisyo susama or pareho lang gihapon sa usa ka regular employee, diba? Unya nakabutang po dito na ang mga magkuha kag mga contractual katong mga ahensya kanang mga subcontractors o mga ahensya kinihanglan rehistrado po sa Department of Labor and Employment. Unya lain-lain pa mga provisions, pero in essence, mao ka na ang mga nakabutang dito. So, it's very centered dito sa mga contractualization, unsay pwede, unsay dili, na regulation, na registration, mga inana. Murag na abuso na gituod po ni siya nga. So, lain pang balaod nun, ani rap nga gipasa gyapon ni sa usa ka kongresuman na karon sa committee o House Committee on Labor as a chairman sa maong komitiba, Congressman Carlo Nograles. Kining House Bill number 561 nga kini pinagi ni Congresswoman Aglipay nga gitawag kini og productivity improvement program. Unsa magigustong kamputo na ning maong balaod dun, Congressman? Ang katong gi-file nga bill ni Congresswoman Aglipay, murag kung mahimo ni siyang balaod, mandatory na ang tanang mga business establishments, ang tanang mga kumpanya, apil ang mga GOCC, kinihanglan magmugna sila or maghimo sila og kinang ginatawag na productivity committee. Unya kining productivity committee composed ni siya sa mga miyembro gikan sa mga managers ug sa mga rank and file employees nga tahasan kining productivity committee na maghimo og mga productivity improvement programs diya sa ilang kumpanya. Buti pasabot kanang mga productivity improvement programs mao ni siya ang kanang ginatawag na productivity incentives or productivity bonus or percentage sharing. So sa lakto na pagkasulti, kung naiginansya ang kumpanya, dapat bahin-bahinon sa mga empleyado. So unsay skema, di ba? Whether productivity bonus ba na, percentage sharing ba na, or whatever you want to call it. Basta mo ginansya, dapat kung naiginansya ang kumpanya, dapat na ay pamaagi na katong ginansya sa kumpanya, ma-share pod dito, mabahinan pod ang mga empleyado. Whether rank and file ba na, or manager ba yan, or supervisor ba na, inana. Itong last episode na to, di ba, na ibang mga kongresista, nag-ingon 5%, na ibang kongresista, 10% sa profit ang ihatag. Kini, ang sa iyang proposal is, dili, basta maghimo lang ta o productivity committee, sila na ang magtuki kung unsa depende sa sitwasyon, depende sa negosyo, depende sa establishment. So dili siya kanang iguna flat rate sa para sa tanan, kun dili
basta maghimo siya. Unya kanang iyang buhaton nga productivity incentive program kinihanan moagi kana siya sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board kinihanan aprubahan sa RTWPB. Murag ingon ana. So naay proseso, naay procedure para makahimo og insentibo. And then kanang insentibo 100% niya na murag mahimong tax deductible dito sa kumpanya. So deductible sa i-minus nimo dito sa gross income nimo before tax niya. So naay tax deductible benefit bod para sa kumpanya. And then naay po'y nakabutang dito na penalty na isilot kung abusuhon kini ang kumpanya o kung kinsa man ang nag-abuso ani, pwedeng masilutan og imprisonment, prisuhon ka og 2 years to 4 years o nya naay multa na 50,000 to 100,000 pesos. So mao na ang nakabutang dito sa iyang proposed bill. Usa sa pinakaulahing balaod nun nga gipasa o balaod nun gigisangat diha sa imong komitiba sa House Committee on Labor, Congressman Carlo Nograles. Kini bang House Bill number 1180 nga gi-file ni Kabataan Party List Representative Terry Ridon kundi nagisgot kini nga tagaan og protection ang gingon nga tanang BPO. Kini bang gitawag nila nga business process outsourcing workers. Kining more interesting ang maong balaod nun, Congressman Carlo. Labi na nga diri sa atong syudad sa Davao daghan kundi daghan ang gingon ng mga trabahante nga sama nila, Congressman. Yes, mao kining BPO, mao kini ang kanang ginatawag na call center. Mao ni mga call centers nato. So ang BPO apilang call center, medical transcription, NIST, ana-ana. Basta para malinawalagan ang tanan, BPO means apilang diha ang mga call centers nato. So unsa may nakabutang dito sa proposal ni Congressman Terry Ridon, syempre nakabutang dito na dapat na ay mga standards, no? Mga standards na dapat sundon pagproteksyon sa mga BPO workers or call center agents nato. Na una na diha kinihanlan after 6 months na probationary status, kay syempre na pay probationary status ang mga call center agents. Pero gusto sa kung mahimong balaod ning proposal ni Congressman Ridon, after 6 months, dapat regular employee na ang call center agent. So, kung bisan unsay tawag ana, training ba na or whatever, or probationary status ba na or whatever, basta after 6 months na call center na siya, after 6 months, kinahanglan mandatory himuon nimong regular ka na. Gawas ni ana, unsa pa yung mga nakabutang dito na kinahanglan 8 hours work lang ang imong ihatag sa call center. Kung magsobra sa 8 hours work, tagaan nimo overtime. Kung patrabahoon nimo sa gabi, dapat na night shift differential, pay na 10%. Kung magtrabaho siya from 10 p.m. to 6 a.m., di ba? Uso man sa call center na inanang oras. So dapat lain mas taas ang yang sahod, syempre. Ang sweldo niya na 10%. Tapos dapat na ay bathroom break, dapat na ay rest hours, dapat dili siya pwede mo sobra sa 6 days consecutive working days per week, no? So dili siya pwede 7, di ba? So pwede 6 consecutive days pero kinahanglan na siya rest na ingana. Then dapat na ay mga benepisyo na ihatag susama sa transportation, dapat na ay benepisyo nga ihatag susama sa mga medical. So, kining tanang mga benefits para sa atong mga call center agents ang gina-propose ni Congressman Ridon na mahimong mandatory para sa tanang mga call centers. Kaya na ibang mga call centers na maayo ang ilang mga labor standards, na ibang call centers na medyo ipitsad. Ipitsad. So, gusto niya pantay-pantay. Kini ang mga minimum standards na dapat ihatag nato sa mga call center agents kay lagi ang ilabayang trabaho dili basta-basta. Labi na kay ginapatrabaho ang mga call center agents medyo baliktad, no, ang oras nila. Kita magmatata buntag sila, nagmata gabi. So mao na siya. So naay mga labor standards siya gustong ipatuman kung call center agent ka. Okay. Mga kaigsunan, daghang patag hisgutan, no, ay maghawa. Sa atong pagbalik,
atong hisgutan ang ongoing peace negotiation sa Mindanao. Hatagan lang to gamay painumdom, oras ang atong gamay painumdom. Kalambuan Dalatana. Ako si Roslyn Augis, taga NHA Bangkal. Nianho ko diri sa job fair sa Talomo kay para mga apply og trabaho. Alas 8 ko sa buntag nianho diri ganina. Nagdala lang ko og biodata and nang-apply ko og field assistant sa ABS-CBN. Kuan ako ka months nangitag trabaho, mga 5 months na wala. Daghang salamat sa pagdala ni Congressman Carlo Nograles sa jobs fair diri sa Barangay Talomo. Tungod ani, nakatrabaho na jud ko sa ABS-CBN Convergence Incorporated, isip field sales. Thank you. Ako si Roslyn Augis, karon na anak ko Kay. Kalambuan Dalatanan's set furniture and design is provided by M. Tanoy Concepts. M. Tanoy Concepts is located at Dakudao Corner, Inigo Extension, Davao City. Para mga sakit, daghan po dire mga kuan, mga pamilya. Salamat kay Congressman Nograles. Dungan sab nga gipihigayon ang paghanyag ug oportunidad sa mga taga-Bangkal nga makapangita og katrabahuan. Pinaagi sa atong jobs fair, mas dali ang pagpang-apply gumikan kay ang mga kumpanya na nga maoy nangita og trabahante ang nagpaduol kanila. Napalapit yung mga job hiring dito sa barangay mismo. Katong mga walay trabaho, nakakuha jud siya og opportunity nga maka-apply diri ayon. Dollar pa jud sa amoa. Padayon ang atong pag-alagad kaninyo kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak Gate. Nograles natin. Kalambuan Dalatana. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan na mga kaigsuonan atong hisgutan karon ang hisgutan ng kalinaw dinhi sa Mindanao. Congressman Carlo, tukiyo na nato kung unsa ang kahimtang karon no sa katong negosasyon tali sa gobyerno ug sa Moro Islamic Liberation Front. Among nasayran nga di pa lang dugay nanawagan kang sa mga Mindanaons nga suportahan ang kining kasamtangang negosasyon sa MILF. Yes, kay dito sa Kongreso, siyempre Luzon, Visayas, Mindanao man na, no? Ng mga kongresista. Yan, napag mga party list from Mindanao pod. So kami diha sa Mindanao Block, mga kongresista sa Mindanao Block, full support man mi diha sa peace negotiations with the MILF. So as far as Congress is concerned, ang among Mindanao Block, suportado dira. Now, pag abot diha sa mga local government units nato, gikan sa mga gobernador, hantod sa mga mayors, hantod sa mga city mayors, municipal mayors, full support man sadta sa peace negotiations nato with the MILF. Pag abot nato sa ARMM, mga opisyalis po sa ARMM, silang tanan, ginasuportahan po nila ang negotiations, peace process with the MILF. Now, recently, niabot rin ang presidente, nanawagan po siya sa mga business community, business sector, nga suportahan po ang atong mga negotiations with the MILF. So, akong panawagan is in support lang po ni Ana na kung kitang tanan, diri sa Mindanao, musupport ani, then lagmit, mahimong magmalampuson kining atong peace agreement and peace negotiations with the MILF. Kung naamay mga pipila nga musupak ni ani, siguro mabutang na nato sa minoridad or minority. But if the majority of the people of Mindanao want peace, kunya suportahan nila kining peace agreement or kining peace negotiations, then lagmit makabot nato ang tinuod na kalinaw para sa Mindanao. So ako ni segunda lang ko gi-second demotion lang nako kining overwhelming support for the peace agreement with the MILF. Okay. Sa imong panawagan, Congressman Carlo, imong nasulti nga kung dili magmalampuson kining ginapangayo sa MILF nga wealth sharing deal, no? Posible nga wala nilain pang remedyo, no, nga mosalir sa future. Pwede ba nimo palawman ang maong punto, Congressman? Ang ako lang ani is mauna ni ang pinaka compromise, mauna ni ang pinaka pwedeng ihatag nato diha
no? So, kung sa give and take pa ni mauna ni ang pinaka mahatag sa atong government peace panel o nga maupod ang pinaka madawat dito sa MILF. So sa give and take mauna ni ang pinaka mauna ni ang pinaka last chance. mauna ni ang pinaka kuan nato ni nani, pinaka boundary nato ani. Kay kung sobra diri Di na po pwede. kung sobra diri mura pod independent state na pod na, di ba? Kung kulang pa dira, dili pod mo sugot ang MILF. Now, for me, that's it. We've reached the pinaka-compromise. Mauna ni ang pinaka napagkasunduan na. And sobraan ni diri, dili pwede. Mukulang diri, dili pod pwede. So, mauna ni ang pinaka-boundary na pwede natong mahatag. Paano ni ang pinaka-boundary na pwede natong mahatag na musugot pod sila nga ilang dawaton. And I think i-steady lang nato diha. Di na po nato palabuan, dili po nato ipakulang. Kay kung bawasan pa nato ni guba na po ang negotiation. Kung labuan pa nato ni murag independent state na po ang atong gihatag. So I think that's it. Kung maguba pa diri or dili madayon ning peace agreement, I don't know what else. Short of an independent state, I think that's the best offer and the best deal that we can give. Okay. Samtang nagpasidaan ka nga posible nga dili maayo ang sangputanan, pananglitan og dili gud masuportahan kining gingon nga wealth sharing deal, Congressman Carlo. Imusab nga gipahimangnuan ang tanan nga posible pod dunay manindot og walay katapusan nga mga gingon nga pagdahuman pananglitan kung mahatagan og lugway nga magbalapuson ang gingon nga wealth sharing deal. Pwede mo nimo mahulagway, Congressman Carlo Nograles, kining para sa ato mga televiewers ug sa ato mga tigpaminaw, kining gingon nga good and rosy scenario, Congressman? Dili, ang ako man dira is ang projected man good diri sa mga resources sa Mindanao man good. Ang projected nila is syempre abundant ta sa natural resources, abundant kita sa agrikultura, abundant sa fisheries, and abundant po ta diri sa kanang ginatawag na natural gas and oil, no? And mga minerals. Gani, ang projection nila is kung kining mga minerals, mga oil and natural gas deposits diri sa Mindanao, kung matap lang gyud nato kini siya, moabot daw og mga more than $1 trillion. Wow. So inana ka dako ang resources sa Mindanao. Now, kini siya kung matap nato ni na mga oil, natural gases nato diri sa Mindanao, it would be very good for the country in terms sa paghatag og may ekonomiya, di ba? Pero ang problema is kung magsigilag gubot diri sa Mindanao, kung sigilag tag-away-away diri, Kinsay explore. Wala. Good as useless. Diba? Murag dili lang gyapon pud magamit. Walay magagamit ana. So niabot na ta diri sa mga punto na sa wealth sharing agreement, at least with the wealth sharing agreement, it mga tap na kini mga resources na makatabang pud og balik ngadto sa Mindanao, because the wealth sharing agreement will make sure that kung unsay mga resources na matap nato diri sa Mindanao, balik man paingon sa mga taga Mindanao. Di ba? Ang problema magud nato diri sa Mindanao, usahay kanunay, ang atong ginareklamo is ga-supply ta sa 1/3 sa ekonomiya sa bansa, sa nasod. Pero ang mobalik lang po in terms sa pagbalik og mga programa o mga proyekto is less than 1/3. Gani, diya sa budget atong ginapaglaban na moabot lamang og 1/3, pero ang ginahatag lamang is 25-26% of the budget lang ang moabot diri sa Mindanao. And I think yun din ang misgivings diha sa mga Bangsamoro people, na for the longest time gipabayaan ta, for the longest time kami ang pinakapobre, for the longest time inani inana kunya itap ninyo ang natural resources sa Mindanao, asa man pud padulong kana. Dapat unta kung itap ninyo ang resources sa Mindanao, dapat ang makabenepisyo ang taga Mindanao. Di ba? So but yun na nga,
if ang projection nimo is yung anak ka daghan, yung anak ka ganyan kayaman ang Mindanao, kung hindi rin naman matapyan, useless lang gihapon, good as useless, diba? Mawala na nga ako diha. So if hindi tayo magkaintindihan dito, kung hindi tayo magkaroon ng total peace and reconciliation dito sa Mindanao, hanggang ganyan lang tayo. Masaksihan raw niya nato ang wala og tuong maga-debate inigabot nining maong peace pact tali sa imailip diha sa Kongreso, Congressman Carlo Nograles. Kining sa pagkakaroon malaumon ka ba nga malutsan raw niya ang maong peace agreement ang posible nga madugo ang debate, Congressman? Sa madugo ang debate, I think magkaroon man siguro ng mga debate yan, pero gawas kung illegal yun ang peace agreement, I think papasaran man yan sa Congress. Ang kuwan lang nato dira is make sure lamang na kapag abot diya sa Kongreso, walay illegal. Di ba? Dili illegal ang gipirmahan nilang agreement. Dili unconstitutional ang gipirmahan nilang agreement. Gawas niya na, if everything is legal, if everything is above board, if everything is constitutional, hindi magka-problema sa Kongreso Kaya isama sa akong giingon, ang tanang mga Mindanaoans diya sa Kongreso, full support man ni ana. Bisan taga Visayas o taga Luzon, nakita man nila na diya sa Mindanao magsiging away-away. So gusto po nila magkaroon ng peace agreement. Pero kung ang ihatag nilang dokumento sa Congress is illegal, dili legal or unconstitutional, di ata magka-problema. Pero kung legal, kung constitutional din naman, kung dili supak, dili bawal, dili supak sa atong constitution, then I think mag-smooth sailing yan kay pila lang gud ang majority sa Congress karon, super majority ang mayorya. Ang minority nato 16 ka congressman lang ang minority ang minorya. So sa numbers pa lang daog na sa Kongreso. Gawas kung ang pirmahan is unconstitutional, di ata magka-problema. Just make sure, ako lang diha, just make sure na ihatag niya sa Kongreso will be constitutional. Okay. Sa laing bahin na Congressman Carlo, si MNLF, no, dili ni siya karon MNLF, no, MNLF na sad, no? Si MNLF Chairman Normie Suarez nagdeklara og independence of Bangsamoro Republic, no. Ang pangutana kung unsa sa tanaw nimo ang mahimong implikasyon sa iyang mga deklarasyon na Congressman? Base man gud sa akong nadungog, base sa akong nakita sa mga nabasa sa mga mantalaan, nadungog na ako sa radyo, nakita na ako sa TV news. Ang yang gisulti, ang nakabutang daw dito sa declaration is declare na niyang independent ang Mindanao, apil ang Sulu, apil ang Palawan. Unya ang mahimong kapital or ang sentro sa panggamhanan is ang Davao City. Karon, mangutana ko ninyo, kang kinsa ba mo maminaw? Kang MNLF Chair Normie Suarez or ang atong City Government of Davao City? Kinsa ba atong sundon? Dili ba? Kung mubayad ta sa ato ang mga business permit, asa ta mga apply sa atong business permit diya sa city or dirita sa MNLF? Ano lang na mubayad ta og buwis, murada, real property taxes, asa ta mubayad sa BIR or dito sa MNLF? Kaingon siya na ang capital is Davao City. So, ang pangutanan niyo unsay implikasyon ni ana? Well, as far as I know, we're still under the Republic of the Philippines. We still have the city government of Davao. We still have kini mga government offices nato. So in terms of kanang ang practical, practical lang ta. As far as I'm concerned, under lang gihapon ta sa Constitution sa Republika sa Pilipinas. Now, unsa ang implikasyon kung nag-declare na siya ng independence? Ang pangutana is recognized ba na siya na independence? Do we now recognize the whole of Mindanao as independent ta sa Republika sa nasod? Or do we still consider ourselves as Filipino and Davaoenyo or independent na ta? So dili
basta-basta pwedeng mag-declare og independence unless recognized ang imong independence. And that's not only recognized by yourselves as a people, but also by the international community sad. Otherwise, ang implikasyon lang ni ana is murag practically walay effect. Walay epekto. Like right now, nag-declare siya independence, but we're still business as usual lamang gyapon. Diha lamang gyapon na city government, na tay congressman, na tay presidente nato. Isunod lamang gyapon ta dito sa struktura sa gobyerno under sa Republic of the Philippines. So, Dungog-dungog ba dito sa mga bata-bata ni Normis Suarez sa nakulo ka islag sweldo. Pero samtang wa pa ilang pundo amot-amot sa lota sa meeting. Anyway, yung malalim yan eh. Malalim yung kinapaglaban yan. Anyway, sa iyang deklarasyon na Congressman Carlo, ginganlan ni Ms. Suarez, no, ang iyang kaugalingon isip presidente, no, og commander-in-chief sa Bangsamoro Republic, no, sa armed forces niini. Kundi gibutyag niya nga mao kunoy ika 193rd, no, nga member nation sa United Nations. Isip usa ka abogado, Congressman Carlo, ginaunsa ba pagtratar sa balaod ang susamang deklarasyon? Sama sa akong giingon, Raf, medyo malalim kasi ito eh. Una sa tanan, ang ginapaglaban man gud sa MNLF is ingon ani. Ang ginapaglaban sa MNLF is ang peace agreement ng Republic of the Philippines was with the MNLF. Di ba? Namatay peace agreement. Diha, di ba? Previously, pirmahan. Peace agreement. Na 1976 Tripoli Agreement, and then meron tayong 1996 na agreement. Presidente nato si Fidel Ramos and then si undertake ang Fidel Ramos, and then the MNLF was under Nur Miswari. Nagkapirmahan na tayo niyan. Di ba? Meron tayong agreement, nagkaroon ng ARMM, etc. etc. No history will say, nagkapirmahan na tayo ng agreement sa MNLF. Ang ginaingon sa MNLF is, nagkapirmahan na tawag agreement. Nganong mag-peace agreement pud mo sa MILF? Nga namatay agreement na to. Karon magipagpirma pud mo og agreement sa MILF. So unsay mahimong epekto ni ana sa agreement nagipirmahan nato? Naana tay agreement, mag-agreement pa mo sa MILF. So if mag-agreement ka sa MILF, anong mangyari sa agreement natin? Mao na ang ilang gina-question diha. Now, kung imong pangutan-on ang gobyerno, ang ginasulti sa gobyerno, dili kanang gipirmahan na tong agreement with the MNLF, stand lang gihapon kana siya. Kining among ginahisgutan with the MILF, apil ni sa kanang ginaingon na review process under the peace agreement that we signed with the MNLF. So nakita ninyo, naatay agreement sa MNLF, the final peace agreement. Kining ginabuhat daw nila with the MILF is part of the review process of that old agreement. Okay. Mao na ang ginasulti sa gobyerno. We're not signing any new agreement. This is part and parcel of this ongoing agreement, the review mechanism under that final peace agreement. Mao ni siya ang gusto nilang i-explain kay sa MNLF. So amo lang gihapon ginarespeto kung unsay gipirmahan natong dokumento. Murag ingon ana ang ilang ginasulti. Ang problema karon is naalay miscommunication, naalay something happening. Unya karon nag-declare man ng independence si Nur Miswari. Wa siya mag-apil-apil. Kay sa kalagot lagi niya na nganong wala man mi na apil diha, napon mo agreement sa MI, kami man dapat. So nag-declare siya karon ng independence. Now, I think what should happen here is just, pag-usapan natin, dialogue tayo, ganyan. Ang problema, nag-declare siya independence, karon sa akong nadungog na historya, pailan na po siya sedition. Pailan og sedition charges. Prepare na daw ang sedition charges against Nur Miswari. Pailan na daw sa Sulu Police Director. Giatasan na ang Sulu Police Director to prepare the necessary charges to file sedition charges against Nur, and ipagawas ng warrant of arrest, arestuhon na po siya. Now, this is history repeating itself. Kaya nahitabo na ni sa una. Primero, in year 2000, kung makainumdum mo, si Nur Miswari, dala ang iyahang grupo,
nag-alsa. And then in 2001, gifilean og sedition charges. Nadakop siya dito sa Malaysia. Extradite, gibalik siya dinhi. Gikasuhan siya extradition. Kung sa'yo nahitabo sa kaso, na-dismiss. Na-dismiss ang mga kaso. Karon ana na pod, balik ni rewind na pod. After 13 years, from 2000 up 2013 karon, after 13 years, ni-rewind na pod. Declare na po siyang independence, file na po siyang sedition. The same thing all over again. Balik na, no? Balik-balik na lang. Balik. So, yun na nga. Itong peace process is really very tricky eh. Masyadong maraming kwan dito. Dapat kasi tanan stakeholders, i-appeal yun mo diha sa dialogo. Ang problema, makipag-usap ka dito sa isang grupo, magawa na sariling ibang grupo, makipag-usap ko sa ibang grupo, magtampo isang grupo, na yung mga faction. That's why very tricky. Now, ang pangutanan ninyo, sa United Nations na siya, nag-declare siya. Ang pangutana diha, recognized ba siya sa United Nations? So, it's a world of difference for you to declare independence, pero dili ka suportado, kunya dili pud ka recognized internationally. For you to become a real independent state, you have to be recognized internationally. Now, unless i-recognize siya sa United Nations, wala tayong magawa dyan. So, kuwan eh. Ang marami, panawagan na lang, mag-usap-usap na lang muna tayo. Anyway, sabi nila, nakipag-usap kami sa MILF, pero ang benepisyo ani, kung unsa may among hiskutan, ang benepisyo ang MLF, ang MILF, tanang Bangsamoro people, appeal man diri sa mga benepisyo. World sharing agreement na. Ba-appeal man ang tanang Bangsamoro, whether MI, MN, or unsa bay grupo nimo, basta tanang Bangsamoro, walay ginapili. So I think it's mga miscommunication, mga misdialogue. Kailangan lang talaga very sensitive magud kining mga issues sa peace agreements o kining mga peace talks. Very sensitive. Okay. Sa imong panglantaw, Congressman Carlo Nograles, taliwa sa mga babag sa kadalanan, makabot ba ka nato ang kasabutan sa kalinaw tali sa ato makaigsoon ng Morgan? Basta magkayusa ang tanan. Basta magkasinabtanay ang tanan. Kung sabot. Kung musabot lagi. Mao na ang problema diha. Kitang tanan gusto og kalinaw. Gusto tag kalinaw, pero dapat magkayusan tanan, dapat magkasinabtanay po ng tanan. Mao nang importante ang dialogue. Okay ako diyan, basta padayon ang dialogo, the best, asa wala lay gira. Lolo lang Senyor Charles kay wag yapit. Ato ta sa laing iskutanan, Congressman Carlo Nograles, sigurado kong malipay gyud ang mga opisyalis sa barangay kabahin sa Sama ni Saldi Chato. Kabahin sa House Bill number 1693 o ang proposed Barangay Incentive Act of 2013. Kining imong gi-file diha sa House, pabor pasabta kami og dugang may kalibutan ni Congressman. Dili ang ako manggod-ani, nakaserbisyo naman ko isip Chief of Staff, nakaserbisyo na ko isip Congressman. Ang makitan manggod nako, ang pinaka frontliner gyud sa serbisyo is always ang barangay officials, no. Sila ang pinaka frontliner sa paghatag og serbisyo ngadto sa katawhan diha sa grassroots level. Ang problema, pinaka frontliner sa paghatag og serbisyo pero wala may benepisyo. Tinuod na, di ba, Charles? So, ang gusto nato diri, appeal diri sa Barangay Incentives Program nato is, gusto nato, kung mahimo ni siyang balaod, is tagaan og tanang mga barangay, pantay-pantay, ang mga benepisyo, dapat na pwedeng ihatag sa gobyerno, ihatag nato sa mga barangay. Officials ug employees. So, apila di ang kapitan, pilang kagawad, pilang sekretary, ang barangay treasurer, ang lupon, ang tanod, ang barangay employees, ang barangay workers. Dapat kay sila man, kamo man ang frontliner diha sa paghatag og serbisyo, dapat kabalo pod ang gobyerno na maghatag og benepisyo diha kanila aging pagpasalamat sa maay nilang pagserbisyo ngadto sa katawhan. Doon ay ginatawag nga tax incentive ang mga barangay officials ubos sa imong bill, Congressman Carlo. Tama ba? Yes. Actually, ang ako lang diha is, ang proposal na ako is, ang tanang sweldo, allowance, honoraria,
na madawat sa ato mga barangay employees and officials dapat tax-free, dapat dili butangan og income tax. Kay gamay na gani ang sweldo, kaltasan pa og 10%. o pila ka porsyento para sa buhis. So ang ako diri is dapat exempted sa income tax, exempted sa tax ang madawat na honorarium, allowance, ug sweldo sa mga barangay officials ug mga empleyado. Kay gamay na gani, kaltasan pa gyud nato, maluoy punta nila. Nangutan na po lang mong katawhan na Congressman Carlo, doon na pa ba daw laing mga benepisyo na diha sulod sa imong Barangay Incentive Act of 2013 na palihog pasabta sila Yes, kung unsa sa ato. additional dira is gusto nako na kung barangay official o barangay employee ka, automatic may mong membro sa GSIS. Then syempre, as GSIS member, dapat ang mga benepisyo na pwede natong ihatag susama sa life insurance, ihatag nato diri sa officials o empleyado sa barangay. Ang kanang ginatawag na benepisyo pud sa disability, no? Disability benefits, retirement benefits na under pud sa GSIS, ato pud ang ihatag sa mga barangay officials o mga empleyado nato. Pantay-pantayhan tanang mga barangay. Sa tanang, dili lang sa Davao City, kundi dili sa Tiro na sod. intirong nasod, tagaan nato ginana. And then of course, automatic membership sa PhilHealth. Kaya ang akong nakita, mapansin man gud sa ato mga barangay officials, mga barangay employees nato, pagka man silang term, wala na eh. Wala sila, number one, dili automatic na member sa GSIS. Kung mamatay sila, wala po ikahatag na death benefits. Diba? Kung ma-disable sila, walay disability benefits. Kung retire sila, walay retirement benefits. Nya, ang life insurance, kung aksidente, wa po yung life insurance, maluoy po sa ilang pamilya. Then, appeal po kung magkasakit, walay PhilHealth. Diba? So, kinanlan, dapat automatic pa sa sulod ka sa barangay, opisyalis ka sa barangay, nagserbisyo ka sa barangay, dapat kininta ng mga benepisyo, susama sa benepisyo na atong ginahatag sa mga government employees nato, madawat po do, mahatag po diha sa atong mga barangay employees. Last term na biya sa ato. Lain sab sa tax incentive ug social benefits nga mangkon sab og gingon nga libreng legal assistance ang mga barangay officials di ubos sa imong balaod nun. Tama ba, Congressman? Yes, napansin po na ako na kinilagi kung makasuhan ang barangay official, mamroblema pa siya asa siya abogado. Abogado, gamay na ganing sweldo, wa na ganing benepisyo, maglisod pag siya kuwag abogado. Or wala siya pambayad sa abogado. So ang proposal nako dito sa atong proposed House bill is kung mahimo na siyang balaod, then kung naa may kaso, administrative case or criminal complaint against diri sa atong mga barangay officials o barangay employees, dapat naa siya libreng abogado pinaagi sa public attorney's office nato. Para dili na siya problema. Kay kinilaging nagserbisyo ka sa barangay, of course, open ka sa mga kaso-kaso. Dili malikyan, no? Na kay kuan diha, na kay makalaban diha, na kay kalaban sa barangay, bailan kay ani, bisan good. Dili tinuod, pangharas lang good. And usually, ang mga barangay officials and workers nato, mahulog sila na mahimong biktima aning mga harassment. Kasagaran kay naalagi nagtrabaho sa barangay. And I think na dapat, usa sang ginaproblema lagi sa mga barangay is kinilagi pagkuwag abogado, pambayad sa abogado. Now, naman tayo PAW office, public attorney's office, why not? Kay kapwa naman tayo mga government workers diri. Kung ay mahitabo na yung ana, sila ang dapat naatay libreng abogado sa pinagi sa PAW office nato. Ado na po yung mga pangutana gikan gyapon sa atong kabarangayan, Congressman Carlo Nograles. Kini bang pipila ka sektor sa atong kabarangayan may kalabutan sa baruganan ni House Speaker Sunny Belmonte sa isgutan ng PDAP controversy. Doon na ba daw gingon nga House Probe may kalabutan sa maong issue? Sa ako naibawaan na unahan nami sa Senado because ang Senate nag-anunsyo na ang Senate na on August 29 pagkasugdan na ang hearing diha sa kanang ginatawag na pork barrel scam. So naunahan namin sa Senado sa August 29 sila na ang mag-una
sa pag-investigate niya ng ginatawag na pork barrel scam. Now, in practice, duha man ka houses, no, the houses of Congress, ang Senate ug ang House of Representatives. In practice, kung naanay usa diha sa duha ka balay balaod nun, no, ang nag-investigate, aging respeto dito sa usa, amo na lang ginahatag. So, for example, in this case, if the Senate will now investigate, ihatag lang na sa House of Representatives diha sa Senado. Kung ang House na unta ang nakauna na mag-investigate, ihatag po na sa Senado sa MOA. But since naunahan nami August 29, ang Senate naman ang mag-una diha, then sila na yung mag-investigate. Otherwise man good, luoy po ang atong mga resource persons or mga atong ipatawag sa investigasyon, gini-imbestiga ka dito sa Senado, niya motabok pod ka at tunapod ka sa House kay sabay ang hearing. So, dili pod maayo kay malubog po ang issue. So, tingnan na lang natin ang dagan dito sa August 29. Gawas kung magpatawag og laing investigasyon ng House dito na pod sa laing aspeto. Pwede man ingon ana. So, pwede sa Senate, aning anggulo ang ilang ginatanaw, laing aspeto ang ilang ginatanaw. Ang House, pwede pod laing aspeto pod ang iyang tanawon. Pero, it all still encompasses kanang ginatawag na pork barrel scam. Pero lain-lain lang aspeto. So tanawon usa nato unsay dagan dito sa Senado kay kung dili na kinihanlan na mag-joint probe or magkaroon po ng investigation ng House, ipagpaliban na lang namo sa Senado ang investigasyon. Pwede naman din na possibility din na magkaroon ng joint probe. Pareho ang Senate ug ang House mag-join diha sa pag-investigate sa pork barrel scam na ginatawag. So, naay mga lain-laing options, but we will not know that until masugdan nila ang August 29 hearing sa Senado. May po na ito mga pangutan ng Congressman Carlo Nograles. O siyempre, burag di na magiging ito kapugngan, ginusos ng tabil, sa ito katalumadon, ang kalabuan daratanan, mga minsay, basiga doon na pa ikapuno, si Congressman Carlo Nograles. Yes, of course, daghang kayong salamat, Azaldi ug Rafi, sa maong higayon, ug siyempre pa sa mga naminaw nagtanaw karon, salamat kaayo. Of course, kay Mercy Tanoy sa M. Tanoy Concepts, salamat sa set design para sa Kalambuan Dalatanan. Ug siyempre pa sa akong asawa nga si Marga ug sa akong mga anak, Mateo, Massimo ug Mika. Kaning tanan daghang kayong salamat. Magpadayon ta sa atong pagserbisyo diri sa atong distrito ug ang atong pagtrabaho diya sa Kongreso. Salamat na gabi. Daghang salamat, most outstanding Congressman Carlo Nograles. Ug gusto na sa nato pasalamatan Salz, no, ang nag-ayos nato si Kata Galinito. Ug happy birthday day, 77th birthday sa akong tatay kay Phil Bermejo, ang dating kagawad pud sa Dumoy, no. Ug happy birthday pud sa among PSL ug sa among PSP, no, sa GKK namo Salz, si Alvin Glimada. Dong, taon happy birthday ang akong bahin. Ug kang Micaela C. Tungod kay wa naman kitay oras kini inyo higalas kahanginan Rafi Bermejo, naging daghang salamat ug maayong adlaw. Okay, siyempre sa itong mga televiewers, labi na kang Bumbit and Matit Castillo. Yung alagad, Saldi Chato, may katlaw. Kalambuan, Dalatanan. Ako si Roslyn Augis, taga NHA Bangkal. Nianho ko diri sa job fair sa Talomo kay para mga apply og trabaho. Alas 8 ko sa buntag nianho diri ganina. Nagdala lang ko og biodata and nang-apply ko og field assistant sa ABS-CBN. Kuan ako ka months nangitag trabaho, mga 5 months na wala. Daghang salamat sa pagdala ni Congressman Carlo Nograles sa jobs fair diri sa Barangay Talomo. Tungod ani, nakatrabaho na jud ko sa ABS-CBN Convergence Incorporated, isip field sales. Thank you. Ako si Roslyn Augis, karon na anak ko Kay. Maayong adlaw. Sigon sa atong tumong nga maatiman ang mga dunay balatian ug mapaniguro ang maayong panglawas sa tagaunang distrito, kita mibisita sa NHA Bangkal ning syudad sa Davao aron sa pagdalit sa mga residente dinhi
sa libreng pa-check up sa doktor ug libreng tambal pinaagi sa atong medical mission. Dako kay tabang ang medical mission kay tungod sa labi na sa mga pobre de ka afford kuan kapalit tambal. Nagpa-check up mi kay para mo para mga sakit, daghan kun ni dire mga kuan, mga pamilya. Salamat kay Congressman Nograles. Dungan sab nga gipihigayon ang paghanyag ug oportunidad sa mga taga-bangkal nga makapangita og katrabahuan. Pinaagi sa atong jobs fair, mas dali ang pagpang-apply gumikan kay ang mga kumpanya na nga maoy nangita og trabahante ang nagpaduol kanila. Napalapit yung mga job hiring dito sa barangay mismo. Katong mga walay trabaho, nakakuha jud siya og opportunity nga maka-apply diri ayon. Dollar pa jud sa amoa. Padayon ang atong pag-alagad kaninyo kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak Gate. Nograles natin.